Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, ngayon na balitang-balita itong desisyon o itong desisyon po ng ombudsman na kasuhan na itong si Doke at si Lau. Yang nakikita nyo sa kaliwa, si Doke, ang health secretary nung panahon ni Duterte. Yan namang kalbo na yan ang nakasalamin. Yan naman si Lau, yan yung undersecretary ng DBM noon, siya ang executive director ng PSDBM, Procurement Service of the Department of Budget and Management nung panahon ni Duterte. Ngayon ay nire-rekomenda ng ombudsman na kasuhan sila, mga kabunyog. Tungkol saan? Tungkol doon sa 41 billion. Tandaan nyo mga kabunyog, hindi simple yan. Hindi naman 5 billion lang pinag-uusapan. 41 billion pesos. Panahon po yan ni Duterte. Kaya talagang si Duterte, mga kabunyog, hindi pa ba napapansin ng hindi pa ba yan nare-realize Kabunyog Erwin Varela ng Ormoc City? Hindi pa ba yan nare-realize ng ating mga kababayan? Lahat na lang ng mga problemang pinag-uusapan natin ngayon, lahat na lang ng pinsalang dinulot sa ating bayan, na matinding pinoproblema natin ngayon, kagagawan ni Duterte. Tingnan nyo ang issue sa China. Ano bang pinoproblema natin ngayon? Mga gentleman's agreement na yan. Ang mga sinasabi ng China, pumasok daw tayo sa mga kasunduan sa kanila. Tapos hindi na raw natin ngayon sinusunod. Sinong mga pumasok sa kasunduan na yan? Sinong nag-commit sa Pilipinas, sa China? Si Duterte. At isa pa, yung mga pagpatay nung panahon ni Duterte na ngayon ay nasa ICC na ang mga kaso. Kanino na naman yan? Duterte na naman yan. At ngayon, itong mga katiwalian na to, mga matitinding katiwalian to, imagine niyo 41 billion pesos. Kaya, grabe ito mga kabunyog. Kami dito sa kami sa Bicol, hindi matapos-tapos ang pagpapagawa ng tren. Hindi maibalik-balik yung Bicol Express. 'Di ba? Matagal na naming pinapangarap sa Bicol na maibalik yung Bicol Express. Kasi kilala kami sa Bicol Express. Yung Bicol Express na yung pagkain na maanghang, na may sili-sili at saka may alamang. Yun ang Bicol Express na pagkain. Pero ang totoo, yung pagkain na Bicol Express, galing yan dun sa ruta ng tren. Yung biyahe ng tren ng Bicol to Tutuban, Manila. Nung panahon, sikat na sikat yan. Ang tawag po dyan, Bicol Express. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa na ibabalik yung Bicol Express na yan. Ang dahilan, walang pondo. Nung tinanong namin minsan, ilan ang kailangang pondo para maibalik yung Bicol Express na yan? Ma-repair yung mga silang release ng tren. Makabili ng mga modernong tren. Ilan ang kailangang pondo? Ang sabi ng PNR, 40 billion. Ngayon, dito sa pinag-uusapan na to, tungkol lang ito sa transaksyon na ito na involved itong si Doke at si Lau. Ilan ang halaga nito? 41 billion. 41 billion mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo po ang 41 billion. Napakalaking pera sa ating bansa. Ngayon, bakit na ano po bang nangyari at pakakasuhan sila, si Doke at si Lau? Mga kabunyog, ang nangyari dyan, panahon ng COVID, panahon ng COVID, ang Kongreso ay nag-allocate ng napakalaking budget sa Department of Health. Ilan? 41 billion pesos. Pambili ng mga PPE kits, yung personal protective equipment kits noon. Pambili ng yung mga gamit ng sa COVID. Ngayon, tama lang ba yun? Tama lang. Siyempre, panahon ng COVID, dapat talagang mag-allocate ang gobyerno ng napakalaking pondo pambili ng mga kits, pambili ng mga gamit para sa COVID. At sino ang ahensyang dapat bumili nun? Natural, medical kits yan. Natural. Sino bang dapat na bumili nun? Mga face shields, tama si Muramasa. Mga PPE kits. Sino ang dapat bumili nun? Department of Health.
Paano bibili ang Department of Health? Ay mayroon tayong procurement law eh. Ang bawat ahensya o departamento ng gobyerno, mayroon yang BAC. Mayroon yang BAC, Bids and Awards Committee. Ang bawat ahensya ng gobyerno ayon sa procurement law ay magki-create ng kanilang BAC, Bids and Awards Committee. Yang Bids and Awards Committee na yan ang magsasagawa ng proseso para na naaayon sa procurement law o procurement act. Maghahanap sana ng mga bidders. Mag-i-invite ng mga bidders. At yung mga bidders na yan, magbibid sila o doon i-award. Anong ginawa ng gobyerno nung panahon ni Duterte? Ang ginawa nung panahon ni Duterte, yung 41 billion na pondo ng DOH, panahon ni Duterte, si Duque ang sekretary, nilipat sa PSDBM. Transfer yung ganun kalaking pondo. Sino ba ang PSDBM? Yan si Lau. Yang kalbo na yan. Taga Davao yan. Taga Davao. Abogado yan. Kabrad yan ni Duterte. Kabrad ni Duterte. Ngayon, nung si Bongo ay nasa Malacanang, presidential management staff yata si Bongo noon, dinala niya yan si Lau doon sa kanyang opisina. Kaya kanang kamay ni Bongo yan. Kinalaunan, nung panahon na ng COVID na, nilipat na yan sa PSDBM. Kaya parang ang pagkakalipat sa kanya sa PSDBM ay planado. Anong ginawa sa kanya? Ang PSDBM ay opisina ng DBM na procurement service, kaya tinawag na PSDBM. Procurement Service of the Department of Budget and Management. Anong role niya? Ang role ng PSDBM, kasi yung mga opisina ng gobyerno, lahat naman yan may mga common use supplies na kailangan. Papel, ballpen, yung mga common na kailangan nila, ink, sa mga computer, laptop, ay sa mga printers, yung common use supplies na tinatawag. So para makatipid ang gobyerno, isa na lang na ahensya ng gobyerno ang bibili ng lahat ng common use supplies. Kaya, pag bumili ang PSDBM niyan, makakatipid. Ngayon, yan ang nasa natin. Halimbawa, yung mga ink o print ng mga printers na kakailanganin ng mga opisina, kukuha na lang sila sa DBM. Ito yung opisina, Procurement Service of the DBM. Kaya mayroong PSDBM. Pero ang pwede lang nabilhin ng PSDBM, common use supplies. Common use supplies ng lahat ng mga opisina ng gobyerno. Yung mga sabi ko nga, coupon band, bullpen, yung mga ink sa printers, yung common use supplies. Anong ginawa nila Duterte? Yung 41 billion galing DOH na pambili ng mga PPE kits para sa COVID, nilipat sa PSDBM. Ibig sabihin, ang bibili na ng halagang 41 billion na mga supplies para sa COVID ay hindi na yung BAC, Bids and Awards Committee ng DOH, kundi yun ang PSDBM. Wow! Ano naman na ang ibig sabihin nun? Pag nalipat yan sa PSDBM, 41 billion na yan, at si Christopher Lau, yung kalbo na yan, ang may hawak ng PSDBM, tao yan ni Duterte, ibig sabihin, siya na ang maghahanap ngayon ng supplier. Sino ang nakuhang supplier? Farmally. Sino ngayon ang Farmally? Isang maliit na korporasyon, bagong buo pa lang, wala namang expertise sa mga pag-supply ng nasabing mga kailangan, wala ring capitalization, pero sino ang nasa likod ng Farmally? Sino ang nagpautang sa Farmally ng pera? Si Michael Yang. Sino naman si Michael Yang? Ay yan yung yan yung kanang kamay, yan yung economic advisor ni Duterte na Chinese. So ngayon, anong nangyari? Inimbestigahan ngayon ng Senado. Inimbestigahan ng Senado sa panahon ni Richard Gordon noon, nung siya pa ang chairman. At ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee, ang findings doon ay unlawful yon. Mali yung ginawa na yon. Hindi pwede na lilipat sa PSDBM yung 41 billion. Kaya yan ngayon pinakakasuhan si Duque at saka si Lau. Ngayon, ang tanong, magagawa ba ni Duque yon na hindi alam ni Duterte o hindi order ni Duterte? Natural secretary siya ng DOH.
Didesisyonan ba ni Duque yon na ilipat yung pundong 41 billion nang walang order ang presidente? Sos naman. 'Di ba? Kaya actually sa investigasyon ng Senado, ang findings ng Senado pati si Duterte kasuhan kapag natapos na yung kanyang termino. Kasi nung panahon na presidente siya, hindi siya pwedeng kasuhan kasi immune siya from suit. Pero pagkatapos ng panunungkulan niya, pwede na siyang kasuhan. Yan ang rekomendasyon ni Gordon ng committee niya, Senate Blue Ribbon. Ang problema nga sa mga senador, katulad nila Subiri, iba pang mga kasama noon, ayaw pumirma. Ayaw pumirma. Hindi daw sila pipirma sa Senate Blue Ribbon Committee report kung nandun si Duterte sa nire-rekomendang kasuhan. Kaya sa bandang huli, yung rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay na kumbaga inalis ang pangaral ni Duterte. Ang nilagay na lang na nirekomendang kakasuhan ay sila Lau at saka si Duque at saka yung mga officials ng Farmally. Pero mali yun eh. Noon pa man nirekomenda na nakasuhan din si Duterte. Yan ang rekomendasyon Yan ang rekomendasyon ni Lila Gordon noon. Kaya ngayon napanood ko, in-interview si Gordon. Ngayon lang yan. Ang sabi ni Gordon, dapat gawin uli 'yon. Dapat talaga anuhin uli. Isama sa kakasuhan si Duterte. Hindi pwedeng Hindi pwedeng sila Duque at saka si Lau. Kaya ito po, mayroon akong screenshot. Ito yung picture, ngayon po itong balita. Ex-President Duterte, kabilang sa nirekomendang kasuhan kaugnay sa kontrobersyal na PSDBM Farmally deal, sabi ni ex-Senator Richard Gordon. So dapat ipurso yan mga kabunyog. Sa panahon ngayon ni Marcos, total wala naman na silang unity team. Di ba? Wala na yung unity team na yan. Dapat ipurso na ni Marcos yan. Ay kung nung una pinangingilagan niya pa si Duterte kasi kasama niya sa unity team, ngayon magkalaban na sila. Talagang anuhin na dapat yan. Lahat ng pananagutan ni Duterte, ipurso na. Pananagutan ni Duterte sa China, yung issue na yan sa China, dapat imbestigahan siya, yung gentleman's agreement niya, yung ICC, pati yung tungkol sa mga korupsyon sa panahon ni Duterte, napakagarapal na korupsyon yan. Ngayon, pwede ba yun? Simple lang naman. Pwede ba yun na sila na sila Duque ay kakasuhan at saka si Lau, tapos si Duterte hindi? Sino ba ang boss ni Duque? Ay di ba si Duterte? Di ba? Sino naman ang boss ni Lau? Si Duterte pa rin. Si Duterte pa rin. Kaninong tao si Lau? Tao ni Duterte yan. Galing yan ng Davao. Kaya dapat dito sa administrasyon ni Marcos, ako bibilib ako kay Marcos kung pati ito kasuhan si Duterte diyan eh. Kasi balita ngayong araw, pinupurso na ng ombudsman ang pagkaso kay Duque at kay Lau. Pero hindi. Kasama dapat si Duterte kasi siya ang amo niyan. Bakit? Ang ganun ba kalaking halaga na 41 billion? Itatransfer ba yan ng Department of Health ni Secretary Duque? Didesisyonan niya ba yan na hindi siya na walang order si Duterte? At si Lau, kung ganun kalaking pondo na 41 billion, hindi ba siya magtatanong? Sino ang nag-order sa kanya na tanggapin mo yan? Ikaw nang bahala, alam mo nang gagawin mo, maghintay ka ng instruksyon. Sino ang magsasabi ng ganyan kay Lau? Natural sila Duterte. Hindi dapat malibrehin si Duterte sa issue na to, mga kabunyog. Ang lumilitaw dito, talagang grabe ang ginawang pinsala ni Duterte sa bayan. Kaya yung mga sinasabi ni Duterte, mga yabang nila na akala mo kung makapagsalita, malinis ang pamilya nila, lalo na si Duterte. Sus, puno kayo ng korupsyon. Tingnan nyo na lang yan, yung Farmally na yan. 41 billion. Di ba? Imagine nyo yan mga
Panahon yan ng COVID. Ginamit ni Duterte ang COVID para ma-justify ang pag-release ng napakalaking pondo. Tama naman yun. Tama naman. Talagang kailangan ng malaking pondo nung panahon ng COVID. Pero, bakit hindi sinunod ang proseso? Tama ba na ilipat mo ang 41 billion na pondo galing Department of Health puntang PSDBM? Kaya nga sabi ng ombudsman, hindi pwede yung PSDBM ang bumili noon. Kasi common use supplies lang ang mandato ng PSDBM. Bakit sila biglang bibili ng ganun kahalaki? Hindi naman regular na opisina na may mandato ang PSDBM. Ang mandate niya nga lang, siya ang bibili ng mga supplies, common use supplies ng mga ahensya ng gobyerno. Pero sa ganon, ililipat mo yung napakalaking pondo ng DOH, 41 billion. Ha? Ililipat mo sa PSDBM, obvious na kaagad. Di ba mga kabunyog? Kaya ito, dapat ipurso na lahat ng kaso kay Duterte. ICC, gentleman's agreement tungkol sa China, itong mga korupsyon na talagang malala na nangyari sa panahon ng panunungkulan niya, yun ang mga dapat papanagutin dito sa mga Duterteng ito. Kasi hanggang ngayon, akala mo kung makapag-asta si Duterte, napakalinis, walang korupsyon. Ay ito na. O napakalinaw naman yan. Kaya lang nung panahon nga ni Duterte, yung mga senador ayaw pumirma doon sa rekomendasyon ni Gordon. Kasi yung mga senador, kaya itong mga senador nga na ito, nakaupo pa yung mga yan ngayon eh. Hindi yan pumirma noon sa panahon ni Duterte kasi yung mga senador kasi na yan, mga balimbing yan eh. Ngayon, Marcos na sila, pero nung mga panahon, Duterte sila. Kaya nang maglabas ng rekomendasyon si Gordon na kasuhan si Duterte, isama sa kakasuhan, hindi pumirma ang mga senador, sila Subiri, hindi pumirma yan eh. Si Angara, hindi pumirma yan. O kaya ngayon, ang nangyari, ang nalagay na lang doon sa final report, ang kakasuhan na lang si Duque at si Lau. Pero hindi naman pwede yun. Sino ba ang boss ni Duque? Si Duterte, kasi sekretary lang naman siya ng DOH. Sino ba ang boss ni Lau? Si Duterte pa rin. Kasi yun eh, DBM yan. Sino ba ang may hawak ng DBM? Secretary. Pero yung secretary, hawak din yan ni Duterte. At yan si Lau, tao yan ni Duterte. Kadabaw nga eh. Nang pumunta nga si Bongo sa Malacanang, galing ng naging presidente si Duterte, sinama yan ni Bongo yan si Lau. Tapos nalipat ng PSDBM. Planado yun. Ikaw ilipat ka na sa PSDBM, may importante kang gagawin doon. Alam nyo, hindi lang yan 41 billion dyan ang involved. Naalala nyo rin yung overpriced laptop? O yung overpriced laptop? Yung 4 billion yata yon na budget naman sa DepEd, yung mga teachers bibilhin ng laptop para sa kanilang online class. Kasi nga, hindi na pwede yung face-to-face class. Kaya yung mga teachers bibilhan na ng laptop. Tama ba yon? Tama. Tama yon. Anong ginawa ng gobyerno? Binigyan ng pondo ng 4 billion pesos ang DepEd. Ano na naman ang ginawa ng DepEd? Ang ginawa na naman ng DepEd, yung 4 billion, linipat na naman sa PSDBM. Kaya malinaw talaga yung racket niyan. Malinaw yung racket at modus niyan. Kasi kahit yung DepEd, yung 4 billion na pambili ng laptop, linipat din sa PSDBM. Yung PSDBM na naman ang naghanap ng supplier. Sino ngayon ang supplier ng PSDBM noon na nakuha? Yang si Saldico, yung SunWest niya. Yang kasalukuyan ngayon na Committee on Appropriations Chair. Imagine niyo SunWest Construction, siya ang kumuha ng kontrata na mag-supply ng laptops. At alam nyo yung laptops na yon overpriced. Overpriced na mahina pa ang specs. Diba? Yan ang mga nangyari nung panahon ni Digong. Kaya nakakalungkot na marami pa rin tayong kababayan na naluloko ng mga Duterte na yan. Diba mga kabunyog? Imagine niyo yung modus pareho. Yung 41 billion ng DOH, linipat sa PSDBM, dyan kay Lau. Tapos sila na yung naghanap ng suppliers. Ganon din ang ginawa ng DepEd. May budget ang DepEd na 4 billion pesos pambili ng mga laptops ng mga teachers para sa pagtuturo nila online. Anong ginawa na naman ng DepEd? Yung 4 billion na naman, linipat na naman sa PSDBM. Ganon yung modus eh. Ganon yung modus.
Linilipat sa PSDBM, tapos yung PSDBM na ang naghahanap ng supplier. Alam na natin yan. Ha? Alam na kung anong usapan dyan. Yung supplier na yon may usapan na. Magkano kila Duterte dyan? O, ganyan ang tubo niya. Ang laking pera, pinakinabangan sigurado ng mga Duterte. Kaya sabi ni Bobby Sarmiento, grabe ang ginawa ng mga Duterte sa bansa. Totoo po yan. Totoo po yan. Tungkol sa issue sa China, tungkol sa issue ng mga patayan, yung sa ICC na kaso, plus itong karumal-dumal na mga korupsyon na ito. Grabe, grabe mga kabunyog. Ngayon, kung makakasuhan lang yung mga tulad ni Duque, hindi natin sinabing hindi kasuhan si Duque, dapat kasuhan. Pero yung rekomendasyon ni Gordo noon na kasuhan din si Duterte, dapat gawin na. Pwede pa naman baguhin yan eh. Pwede pang baguhin yan. May, dapat ang gawin na ngayon ng administrasyon ni Marcos, kasuhan na pati si Duterte. Kung noon na nakaupo pa si Duterte, ang rekomendasyon ng Senado ay hindi pwedeng kasuhan si Duterte, ayaw nila. Siyempre, presidente si Duterte. Ngayon, pwede na yan. Pwede na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya talaga, panagutin na si Duterte, grabe na ang ginawa niya. Imaginein mo yun, balik ako sa sinabi ko. Ilan ba ang involved na pera dyan? 41 billion yan eh. 41 billion, yung sa DOH lang na yan. Ngayon, ilan ang kailangan namin para maibalik yung Bicol Express na train? 40 billion. Ang daming pera. Ang daming pera. Ay, sus, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Grabe kakurap ang Duterteng ito. At hindi pwedeng sila Duque lang yan. Hindi pwede. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, salamat sa inyong panunood sa aking talakayang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,